Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa salitang ako ay. Ako ay Panginoon. I am is God. The awareness of human being is God. Because whatever you add to I am, you will become. Whatever you add to I am, it will be added unto you. Bakit ako ay Panginoon? Bakit ang I am is God? Okay, ang pagpapaliwanag, eto na. Good morning. Welcome to Mega Talks. Sinabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life. Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan, sa santinakpan, sa sangkatauhan, o sa atin, ibinigay niya si Jesus Christ. Ang sino mang maniniwala sa Kanya ay hindi mapaparusahan, bagkos magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, sa unang talata, ibinigay sa atin si Jesus dahil sa pagmamahal ng Ama. Kung ang nananahan kay Jesus ay Espiritu ng Diyos at si Jesus ay ibinigay na sa atin, sino tayo? We are one with the source, God. Ang salitang I am, bakit sinasabing anumang idadagdag mo sa salitang I am o ako ay, ikaw ay maging ganap na ganon. So halimbawa, sinabi mong ako ay mahirap. Sinabi ng universe, your wish is my command. So, ikaw ay maghihirap. So, kung ako pala ay Panginoon, bakit may taong naghihirap? At bakit may taong nasa malubhang kalagayan? Ang Diyos ay nagtatrabaho ayon sa batas. At ang batas na ito ay batas spiritual or sinasabi na divine principles. Ito ang batas ng Diyos. God can do everything. Before you can have the bread, you need to work hard. Hindi pag sinabi mo, make the stone into bread, at si God, gagawin niya para lang mapatunayan niya na Diyos siya. Hindi. Because God works according to the law. So, pag sinabi mo sa iyong sarili na ako ay mahirap, ibibigay sa iyo ang mahirap. Ako ay mahina, ibibigay sa iyo ang sakit para maging mahina ka. Nakasaad sa Exodus, ito sa 10 Commandments to. Sa Exodus, chapter 20, verse 7, Do not use my name in vain or in evil purposes. Who anyone misuses my name will be perished, will be punished. Ang utos ng Diyos, sabihin mo sa mga mahina na sila ay malakas. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Hindi sinabi ng Diyos na let the poor say I am poor. At hindi rin sinabi ng Diyos na let the weak say I am weak. Ang sinabi ng Diyos, let the poor say I am rich. Let the weak say I am strong. Pag sinabi mong mahirap ka, ikaw ay nagsisinungaling. Dahil kung hindi mo naiintindihan to, sasabihin mong sinungaling ka. Bakit naman ako sasabihin mayaman ako, mahirap ako? Bakit ko naman sasabihin malakas ako? Ito nga, nakaratay ako sa banig. Dahil ang tao nagkakasakit, ang naghihirap, dahil hindi alam ang batas na ito. You need to seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, saan ang kingdom ni God? Kailangan mong hanapin ang kingdom ni God. The kingdom of God is within you. Our mind has 3 levels. The conscious, the subconscious, and the superconscious. Si conscious mind, ito yung isip natin na pagka may malay tayo. Na pagkagising tayo, pag wala tayong malay, tulog tayo. Ang ating subconscious mind ang nagtatrabaho. Yan si subconscious mind. Ang isip na walang malay, pero makapangyarihan. Lying within the subconscious mind is superconscious, the infinite intelligence, the God's mind in every human being. So pag sinabi mong I am poor, you will become poor. Dahil hindi yan ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos is
Say, let the poor say, I am rich. You are rich. Kung ang Diyos ay nananahan sa'yo, mahirap ka ba? Bakit? So kung ako pala ay Diyos, pwede pala akong makalikha ng mga bagay. Yes, you can create what you want to be, to do, and to have. Pero hindi mo na pwedeng likhain ang nalikha na. Ang araw, hindi mo na pwedeng likhain. Ang araw ay andyan na. Ang buwan ay hindi mo na pwedeng likhain dahil nalikha na. Ang kayamanan ay hindi na pwedeng likhain dahil and the treasure is already exists within you. The treasure is Jesus ay nananahan na sa atin. So yan ang katotohanan. So sinabi sa Exodus, pag ginamit mo ang pangalan ko sa walang kabuluhan, you will be punished. If you add negative to I am, then you will be punished. Because the word I am is God. Ang salitang ako, I. At kung ano mang idugtong mo doon, ikaw ay magiging ganap sa iyong binabanggit, sa iyong sinasabi, sa iyong sinasalita. Dahil ang salita mo ay makapangyarihan. Kung ano ang sinasabi mo sa kapwa mo, maganda man ito, hindi maganda, ito mangyayari nito sa iyo. Sapagkat ang kapwa mo ay extension din ng source, our God. Our source is only one, God. Ang sinabi ng Biblia, God is within you. Ang sinabi ng Biblia, the kingdom of God is within you. Treasure of God is within you. Ang gawin mo lamang ay umani nito. Gagamit tayo ng batas para makaani sa mga binigay na ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay nagtatrabaho ayon sa batas. Hindi niya gagawin ang isang bato para magiging tinapay para lang patunayan na siya ay Diyos. God can do everything, but outside the law, hindi niya gagawin para lang mapatunayan ang pagiging Diyos niya sa tao. You need to seek you first the kingdom of God and all these things. Maging kotse mo, maging bahay mo, everything na iniisip mo ay mangyayari sa'yo. Your imagination is God's mind. What you say is what you get. Whatever you say in your imagination, mangyayari yan. So, imagination can manifest. Affirmation can manifest. This is reprogramming our subconscious mind. Kung ikaw ay negatibo, na nakaroted na sa'yo ang negatibo dahil sa kapaligirang nilikha nito sa'yo. Feelings mo can manifest. Your thoughts can create reality, can manifest. So, every day nagmamanifest tayo. Depende sa kung anong pinapasok natin sa isip. Kung ang pinapasok mo sa isipan mo ay negatibo, so expect na ang manifestation mo din ay negatibo din. So kung nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa, gagawa ang universe ng isang sitwasyon na hindi rin maganda ang aanihin mo. Yan ang batas. Whatever you give, you will receive. Kung ano ang binabato mo sa kapwa, matatanggap mo. Kung ano ang binabato mo sa universe, matatanggap mo. Kung gusto mong matanggap ay positibo, abay magbato ka na ng positibo. Kung natutuwa ka ng hindi maganda sa nangyayari sa kaaway mo, sa ibang sitwasyon mangyayari din sa iyo ang nangyayari sa kanya. So, huwag nating ikakatuwa kung naghihirap o nagkaroon ng kabiguan ang kapwa natin. Kung ayaw mong mangyari sa iyo ang mga bagay, huwag mong naisin na mangyari ito sa kapwa mo. Dahil ang nananahan sa kanya ay nananahan din sa iyo. We are one with the source, with God. We are what Jesus is. Si Jesus, demonstrate lang niya kung ano ang dapat gawin ng tao. Isinugo siya ng Ama, hindi lang para iligtas tayo, para ituro sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Para ma-enjoy natin ang ating buhay. Ang sinabi sa Thessalonians, rejoice always. Ano ang purpose nito? Para makaani ka ng happiness. Pray continually. You're asking, your desire is your prayer. So, pray continually kung ano ang gusto mo, kung anong nais mong mangyari sa iyong buhay. You need to decide and desire whatever you want to be, to do, and to have. And then,
Give thanks in all circumstances. So kung ano man ang natanggap mo at ano mang mayroon ka, magpasalamat ka. Kung ano mang pinapasalamat mo sa iyong buhay, sa ano mang mayroon ka, pagyamanin niya ng Panginoon sa iyong buhay. The more abundance coming in. Thank you. Sana may natutunan kayo sa aking isinare ngayon. Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Enjoy mo ang kaloob ng Diyos. At sa narinig mo ngayon, kung ano man ang narinig mo ngayon, ipagpasalamat mo dahil marami pa kapang maririnig na magaganda na mula sa Diyos. Na dapat mong i-enjoy at pakinabangan. God bless you all and thank you so much. May the presence of God in me blesses the presence of God in you. Namaste.